Kasama po natin ngayon ay ang OIC Center Head nito pong Crisis Center for Women and Children, si Angel Leonor Cayetano. Angel, magandang tanghali sa'yo. Magandang tanghali rin po. Ikaw ba'y nasa office ngayon, Angel? Yes po. Okay. Kasalukuyan po kami nandito sa Special Drug Education Center po. Ayun, Wala po kami sa aming center office talaga. Mm-mm. Opo. Kasi po, nagkaroon po ng pagtitipid po ang ating provincial government. Kaya po pinagsama-sama po muna kami dito sa isang office. Ayun, oo. Itong Provincial Council for the Protection of Children, ano ang pangunahing objective nito, Angel? Ang pangunahing objective po ng PCPC o yung Provincial Council for the Protection of Children ay ang mag-formulate po ng mga policies and plans and programs po para po sa mga kapakanan ng ating mga kabataan po. Kasama rin po ng PCPC, yung ating PCAT-VAUC, yung ating committee po sa against violence against women and children po. So paano natin maprotektahan ang ating mga kabataan sa pamamagitan ng tanggapang ito? Nagkakaroon po kasi ang Provincial Social Welfare and Development Office po, ang PSWDO po, ang nangunguna or yung head secretariat po sa dalawang nasabing council. So nagkakaroon po kami ng quarterly meetings kung saan pinag-uusapan po yung iba't ibang issues, concerns po patungkol po sa ating mga kabataan at kababaihan, at nag-formulate po kami ng iba't ibang programa at serbisyo sa atas na rin po ng ating butihing governor upang magbigay po ng tulong sa ating mga kabataan at kababaihan po. May mga tinutulungan ba ngayong mga panahong ito na mga kabataan? Opo, meron po. Ngayon po kasi ang PCPC po ay naka-anchor siya sa ating Bahay Pag-asa. Sa Sablayan? Ang ating pong Bahay Pag-asa sa Sablayan. Okay. Yes po. Oo. Isa po siya sa mga proyekto or programa ng ating governor na kung saan po ay naglalayong tulungan po ang ating mga children in conflict with the law po. Tsaka yung mga naliligaw ng landas, ano? Yes po. At yung ating pong Crisis Center for Women and Children, yun naman po ang naka-anchor doon sa ating PCAT-VAUC. Under po siya noon kung saan kami rin po ang head secretariat. As of now po kasi ang ating Crisis Center for Women and Children ay hindi pa ganoong ka-operational kasi po iniintay pa po natin na matapos yung ating fence o yung bakod po. Kasi kung tatanong po ninyo, ang ating Crisis Center for Women and Children po ay located sa katabi po ng BJMP. So one of the requirements po ng ating DSWD for the accreditation, bago po tayo magtanggap ng ating mga kliyente ay magkaroon po ng fence. Kailangan po magkaroon muna ng bakod yung aming center. Okay, oo. Opo. Pero kahit wala pa naman pong bakod yung aming center, hindi po kami natatapos doon. Meron po kaming mga community na ginagawa sa ating mga community, katulad po ng pagbibigay ng financial assistance sa ating mga kabataan at kababaihan na nabiktima po ng karahasan. Itong PCPC, Provincial Council for the Protection of Children, ilan yung mga kabataang inaalagaan natin ngayon dyan sa loob? May bilang ka? Sa Bahay Pag-asa po, hindi ko lang po alam yung exact na bilang ng mga bata na located po sa ating Bahay Pag-asa. Pero ang alam ko po ay ngayon meron po silang naka-in-house na residence po doon. Ano ang kalimitan na gawa ng mga ito? At sila nasa loob ng kandungan ngayon? Opo. Ang kalimitang nagawa po ng ating mga children in conflict with the law po ay may mga kaso po silang murder. Oh, mga bata pa. Opo. Iba't iba pong kaso po. Opo, so halimbawa dito sa amin sa Samarica, dyan lang may bahay kandungan sa Sablayan, eh. Dito wala pa sa Samarica. Meron po sa San Jose na Bahay Pag-asa rin po.
Okay, sa may Mapaya yata ito kung di nagkakamali, ano? Opo. Okay. Kung halimbawa, mayroong isang magulang na gustong ipasok sa bahay pag-asa yung kanilang mga anak, ano yung prosesong dapat nilang gawin? Kailangan po kasi ay may court order galing po sa korte na Okay. may mga specific requirements po. Ang unang-una po doon ay yung court order. Mm-mm. So si korte po yung magsasabi na kung kailangan po siya na i-admit po sa ating bahay pag-asa. And syempre sa tulong po ng assessment po ng social worker. Ayun, so lahat ng bata magawa ng mga ng kasalanan, kumbaga, ano, ng krimen, ito'y kukun ng DSWD. Ganon. Po? Yung mga bata makagawa ng krimen o ng kamalian, ito'y hindi naman pwedeng ipasok sa kulungan ito eh. Ito'y kukunin sa ilalim ng pangalaga ng DSWD o PSWD. Yes po. Okay. Opo, ang bahay pag-asa po ay under po siya ng pinamumuanuan po ng ating PSWDO po. Mm-mm. Pagkatapos, ang sinong kokontak sa PSWD para maipasok sa loob ng bahay pag-asa yung bata nagkamali? May mga referral po kasi tayong tinatawag. Galing po siya sa munisipyo. Mm-mm. Inire-refer po ng ating mga MSWDO, ng ating LGU sa atin bago po sila ma-admit. And then nagkakaroon pa po ng series of conferences Mm-mm. bago po i-admit. Pinag-uusapan po kung talaga bang kailangan i-admit yung kliyente po or yung bata nagkasala. And syempre po, with the help po ng court. O, ibig sabihin, hindi pala lahat naman ng bata na nagkaka-commit ng kasalanan ay ipinapasok sa bahay pag-asa. Yes po, hindi po lahat. Ayun. Sila ba'y pwedeng dalawin naman ang kanilang mga mahal sa buhay sa loob? Well po, meron po tayong sinusunod na guidelines and protocols po sa bahay pag-asa na kung saan pwede po nilang bisitahin at dalawin yung mga residents po na naka-admit po sa bahay pag-asa. For how long? Gaano sila kang magtatagal sa loob? Ang range po kasi ay up to 6 months, pero depende po sa progress po ng kaso and sa assessment po ng social worker doon sa loob ng bahay pag-asa. Sa habang sila nasa bahay pag-asa, yung bata habang nasa loob, ano yung ginagawang intervention ng ating provincial government para ito'y makatulong sa pagbabago ng bata? Meron pong rehabilitation programs po, may mga values formation po tayo, education po, may mga bata rin po tayo na naka-enroll doon. Mm-hmm. And sinasamahan po sila ng ating security guard outside the facility po kung kailangan po na lumabas, and then may mga counseling session po, and then may mga livelihood po sila na ginagawa para po paglabas po nila ng bahay pag-asa, meron po silang daladalang income. Ayun. Anong livelihood ang tinuturo sa kanila? Ngayon po ay nagbebenta po sila or gumagawa po sila ng basahan. Mm-hmm. Basahan, and then mga dishwashing liquid po, pinagbebenta po yun. Actually, dito po sa provincial government, dinadala po yun ng mga staff ng PSWDO, and then binibenta po sa mga empleyado po. Ayun. Yung saan nang gagaling yung mga tela na ginagawa nilang basahan? Meron po talagang fund allocated po para doon sa kanilang mga home life services po, and then para doon sa livelihood projects po nila. And then meron din naman pong mga mabubuting tao po na nagdo-donate po ng mga ginagawa nilang basahan sa ating bahay pag-asa po. Anong klaseng basahan ang ginagawa nila? Yung sa doormat, and then yung pot holder po. Ayun, yung doormat, ang gaano kalaki ito? Parang ito ay ito yung inilalagay sa pintuan. Po? Ito yung nilalagay sa harap ng pintuan, yung mga doormat. Yes po. And then yung pot holder po, kasi personally po, nakabili na rin po ako sa kanila. Okay. And yung pot holder po is malaki po, and then pulido po yung pagkakagawa ng ating mga residents po doon sa bahay pag-asa. Alam mo, marami na nakikinig sa atin ngayon, kung tatanungin nila magkano yung pot holder, yung isang pot holder,
tsaka yung doormat. Ito bang potholder ay by dozens na bibili ito? As far as I know po ay 350 po. Tatlong piraso. 350. Tatlong, ano to, yung, hindi ito doormat, ha? Potholder, tatlong potholder. Potholder po, potholder. Ay, yung doormat, magkano? Sorry sir, hindi ko po Okay, masyadong... oo. Alam mo Angel, para makatulong ang ating programa, itong ating programang Ganado na Lawigan Yes, sa radyo. Pwede tayong kayo ba nagdadala ng mga produkto ng mga kabataan na yan sa mga opisina, sa eskwelahan o saan man para maibenta yung kanilang mga produkto? Sir, sorry, choppy po. Tumutulong din ba tayo na maibenta sa labas yung mga produktong ginagawa ng mga kabataan natin dyan sa loob? Yes po, tumutulong po tayo. Dinadala po natin yung mga products na gawa ng ating mga residents sa Bahay Pag-asa. And then, meron po kasing page si Bahay Pag-asa. I think po post po nila doon yung mga products na ibinebenta po nila. Doon lang titingnan sa page. Anong pangalan ng page nila? Bahay Pag-asa po. Bahay Pag-asa sa Blayan. Ayun. Maliban dito sa paggawa ng potholder, ng doormats, ano pang livelihood ang pinagkakakitaan nila dyan? Dishwashing liquid po. Dishwashing? Marurunong na rin sa gumawa ng dishwashing? Yes po, kasi nagtitrain po sila doon sa Bahay Pag-asa po. Meron po kasing kapartner si CPSWDO, si Bahay Pag-asa na sa TESDA po, i-invite po tayo ng mga resource speaker and then ng mga other resources po para po doon sa ating mga Bahay Pag-asa residents. Paano yung mga pangangailangan sa paggawa ng mga dishwashing? Sino nagpo-provide ng mga ito? Meron po kasing allotted budget, sir, for their livelihood projects po doon sa Bahay Pag-asa po. So pag yung kita na yun ay ipunin para pag may lalabas dyan na kabataan ay may baon na siya. Yes po, meron po silang naitabing income while nandun po sa loob ng Bahay Pag-asa po. At yung kanilang natutunan dyan, pwede nilang gawing hanap buhay paglabas na nila. Exactly po, sir. Pag lumabas ba yung kabataan dyan, may monitoring pa kayong ginagawa sa kanila sa labas? Meron po. Meron pong aftercare program po, and then we will ini-endorse po natin ito ulit sa LGU, sa MSWDO po. Kasi sila po yung mas nakakaalam po ng situation pagdating po sa kanilang community po. Oo, lalo kung halimbawa, taga rito sa San Jose, of course, kilala sila ng taga rito. Ano? Yes po. Dito naman sa ano naman ang kaugnayan ng from Provincial Council for the Protection of Children dito naman sa Provincial Crisis Center for Women and Children? Matanong ko lang Angel, ano yung maingay dyan? Sir, actually, electric fan po siguro, sir. Electric fan ba yun? Patayin ko po. Kasi- Sorry po. Ay, baka mainitan ka naman. Kasi ako lang location. Sorry po. Baka naman mainitan ka pag pinatay mo yung electric fan. Okay lang po. Okay lang. Okay, babalik yung tanong ko sa Angel, ha? Ano yung kaugnayan ng Provincial Council for the Protection of Children dito sa Provincial Crisis Center for Women and Children? Sapagkat alam po natin na ito'y itinayo simula pa noong 2020. Itong Crisis Center for Women and Children, inilunsad ito ng PSWDO sa pamuno ni Governor Ed noong 2020 at formal na binuksan noong 2023. Tama? Yes po. Yes po. Ano yung tulong nitong Provincial Crisis Center for Women and Children? Ano yung kaugnayan nito dito naman sa Provincial Council for the Protection of Children? Gaya po nang nasabi ko kanina, sir, yung Provincial Council for the Protection of Children po is anchored din po siya sa Crisis Center for Women and Children. Kasi po sila po yung council or yung local special body na nagpo-formulate po ng policies, plans, and programs po related po sa ating mga kabataan at
Kababaihan. Kasama po si Picat Vauci o yung Provincial Committee on Anti-Trafficking and Violence Against Women and Children po. Ito bang provincial crisis? So, lagi po silang join. Oo. Ito bang Provincial Crisis Center for Women and Children, kasi pag sinabing center, may sariling opisina ito? Yes po. Yun po yung sinabi ko kanina na located po sa ating likod ng hospital. Yung kasalukuyan pong ginagawa yung fence ngayon. And hindi pa po siya fully operational. Pero by the end of September po, yari na po yung bakod nito, and we are applying po for the accreditation. Nang sa ganun po ay makatanggap na po tayo ng mga residente po. Yung sa pagtanggap po natin ng mga kababaihan at kabataan na biktima po ng karahasan at pang-aabuso po. Ito'y sa Sitio Bunot, kung di nagkakamali. Yes po. Malapit sa Provincial Hospital, ano? Yes po. Ang mga members po ng Provincial Council for the Protection of Children po, ang mga members po nila ay pinangungunahan po ng ating governor. Sumunod po ang ating Bukal Sonia Pablo, kung saan siya po ay yung chairperson ng Committee on Family, Women and Children and Senior Citizens. Ang ating pong Provincial Administrator, PPDO, PSWDO, PHO, PNOW, SK Federation President, Budget, DILG, PDRR, DepEd, OPA, PNP, PDAW, PESO, LYDO, yung mga ating Provincial Child Advocate, Provincial Legal ng mga Barangay President, at ang ating mga NGO representative po. Ganun rin po yung ating mga CSO representatives po. Marami palang binubuo ang council, ano? Yes po. Iba pa po, sir, yung mga members po ng ating Provincial Committee on Anti-Trafficking and Violence Against Women and Children, or yung Picat Vauci po members. Ang mga members din po niya ay same lang din po dun sa isa, kaya lang po may mga ibang pagbabago po. Okay. Itong crisis center, ito ay masasabing isang residential care facility. Apo. Ayun. Yes, Oo, na gaano kalaki ito? Malaki, sir. Ang two-story building po siya. Oo. Located po siya doon sa likod ng hospital. So ito magiging temporary shelter ng mga nabibiktimang kababaihan at Yes. kabataan. Ayun. Yes po. Sa ngayon hindi pa ito operational. Yes po, kasi po si DSWD po yung pinapayagan tayo na magtanggap ng mga residents kung tayo po ay nabigyan na nila ng accreditation certificate po. Kaya lang po, ngayon po hindi po mabigyan ang ating center ng certificate kasi po kinakailangan po na meron ng bakod. Okay. For the safety Bakod na lang po. kailangan. Bakod na lang. Opo. Ginagawa po ngayon, sir, yung Oo. bakod natin. And as per our Provincial Engineering's Office po, matatapos po yung bakod by the end of September po. Ayun. Maliban sa psychosocial, kasama rin dyan yung medical at legal assistance. Kasama rin dyan, ano? Kasama rin dyan yung individual at group counseling. Kasama yung mayroon ding livelihood na Yes po, ibibigay. meron din po. Spiritual, mayroon din, ano? Meron po. So masasabi natin, Angel, itong crisis center, masasabing hindi ka nag-iisa, may tahanan kang mauuwian. Tama ba ako? Exactly po, sir. Ay. Okay, baka may dadagdag ka ba? Pinapangalagaan po natin yung ating mga kabataan at kababaihan na biktima po ng karahasan dito. And syempre po, bago po natin sila ibalik sa kanilang community. Nako, humihina yata yung signal. Yes, Angel, go ahead. Angel? Yes po, sorry, nawawala po yung connection. Yes, go ahead. Sige. Gaya po ng nabanggit ko kanina, bago po natin sila ibalik doon sa kanilang community, Oo. na-healed na po yung sugat na meron sa kanila. Kasi mahalaga rin dyan yung kanilang
yung stress management, ano? Yes po. Oo. Pero sa ngayon, saan sila naka-house kung hindi pa operational yan? Ngayon po kasi ay hindi pa nga po siya operational. Oo. Bali wala pa pong nagre-refer sa atin and Okay. hindi pa rin po tayo pwedeng tumanggap. Ngayon po, yung ibang mga munisipyo po ay inire-refer po nila sa ibang facility po outside the province po. Pero po, pag natapos na po yung fence and nakapag-accredit na po tayo, pwede na po tayong tumanggap ng mga residents po. Okay. Angel, Pero kahit hindi, apo. yes, go ahead, Angel. Pero kahit hindi pa naman po siya fully operational po, may mga ginagawa nga po tayong mga programs and services po sa kanila. Katulad po ng ating pagbibigay sa kanila ng financial assistance, ng transportation assistance po, yun po yung number 1 na ibinibigay natin. Kasi hindi po natin sila matutulungan kung sila po mismo hindi kayang maglakad ng mga papel nila. Correct. Sa pag-file pa lamang ng kaso. Kaya po, yun po yung pinalalakas natin. Binibigyan po natin sila ng lakas ng loob and syempre yung financial assistance po para sa kanila po mismo manggaling na kaya po nilang lumaban doon sa kanilang perpetrator. Okay. And then yung livelihood assistance po, nagbibigay din po tayo ng livelihood assistance para sa kanila. And then nagkakandak din po kami ng mga IEC campaigns para po maging aware yung ating mga communities para po labanan ang iba't ibang uri ng karahasan at pang-aabuso po. Okay. Angel, maraming salamat sa iyo, ha? Salamat rin po, sir. Pakisabi kay Sally, get well soon, ha? Okay po. Thank Okay. you so much po. Salamat. Okay, mga kaibigan, si ating nakasama, si Angel Cayetano. Siya po yung OIC head, nito pong Crisis Center for Women and Children.